kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. Welcome back to our brand new vlog. So today is February 1. Happy Sunday. It's already 10:41 ng umaga. So it's been a while mga kalalabs na hindi nakapag-vlog si Mami Faye. Kasi naman, ang January, binugbog si Mami Faye. Grabe, ang dami nangyari. Kikwento ko na lang sa inyo mamaya no mga kalalabs. Kasi gusto ko ring humingi ng advice sa inyo about doon sa isa naming napakalaking pinagdaanan. So, mamaya na lang. But for now, kape muna tayo. Actually, yung weather dito ngayon ay gloomy and rainy. Same yesterday. Kahapon sana ako mag-start mag-vlog, pero sabi ko, bukas na lang para first vlog of February, di ba? At least nakabalik pa tayo mga kalala. And it's my birth month as well. Ay, mag-birthday na ako. Grabe. Hulaan nyo kung anong edad na ni Mami Faye. Grabe ba? Hindi ako makapaniwala na ang bilis ng araw na ganito na yung edad natin. Ay. So, may plan tayo today. Pupunta kami ni Papa Dib doon sa bagong Costco dito sa Vancouver, sa New West ba yun? Di ko na maalala kung saang part yun. Pero yun yung talagang wholesale. Yun doon talaga bumibili yung mga may business talaga. Example, like big stuff, like olive oil, ganyan. Hindi siya kagaya ng regular Costco na pinupuntahan ko. Yung itong pupuntahan natin is malaki siya. Hindi ko alam kung okay na yung dyan, yung pila. Kasi nung nag-open sila, sobrang haba ng traffic, hindi kami nakapunta. Yung pinaka first week of na nag-open sila. Ngayon, tignan natin. Sabi ko, sure ka, Papa Dave, kasi hindi ko alam kung makakapasok tayo doon ng basta-basta. Ang bibilhin lang namin is toilet paper. Tapos bili na rin ako ng itlog. At saka bili na rin ako ng yung salmon na binibili ko. Pero hindi ko alam kung doon kami makakabili kasi sabi ko nga, malaki siya, bulk talaga siya, malalaking items. I think gusto lang ma-experience ni Papa Dib kaya gusto niyang pumunta doon. And then after that, pupunta kami sa may, yung street na yun, nakakalimutan ko, yung may taho ba yun? Pero hindi ko alam kung bibili ako ng taho. Ang gusto ko lang puntahan doon is yung nabilhan ko ng tuyo, yung tuyo, kasi hindi ako makapagluto ng tuyo. Speaking of dried fish, may nagbigay sa akin ng dried fish. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya lutuin. Pakita ko sa inyo ha, baka na-try nyo na tong ganitong, hindi ko pa siya inopen talaga, nakapack pa talaga siya, kasi baka mamaya pag inopen ko siya, sisingaw siya, and then, like, talagang amoy na amoy mo talaga yung pagka-dried fish niya. Kunin ko lang saglit. Saan ko ba nilagay yun? Ito ba yun? Ayun. Okay, so ito yung binigay sa akin. Ayan, nakapack pa siya. Yan yung pangalan niya. Ayan. Iniisip ko kung paano ko siya, para siyang tuyo din yata to. Paano ko siya lulutuin na hindi babaho yung bahay namin. Kasi baka pag niluto ko to dito, ang mangyari niyan is, pati yung sa hallway, mangamoy. Kasi nagluto na ako dito before ng dried fish. Tsaka yung dried na tuyo, squid. And then nangamoy talaga siya nangamoy talaga, matagal siyang natanggal. Kaya ngayon, if ever na kayo po ay may ganito na, anong tawag niyo dito? Haol? Haol? Dried fish? Comment down below nga, bago ko to lutuin. For sure, hindi ko pa to naluto. Napanood nyo na tong vlog na to. Let me know at the comment section kung nakatira kayo ng ibang bansa, like Canada, ganyan, US. Basta kung nakatira kayo sa condo, pag nagluluto kayo ng mga dried fish, ano yung ginagawa nyo para hindi siya mangamoy? Comment down below, no, mga kalalas. Kasi sayang naman to, di ba? Sayang siya kung hindi ko siya maluto. Ngayon, dahil gusto ko talagang kumain ng tuyo, gusto kong pumunta ng ng Filipino turo-turo. Grocery store din yun grocery siya, tapos meron siyang turo-turo ng mga binibenta na pagkain. Parang restaurant, parang ganun. Kaya punta tayo doon. I-try ko mag-vlog doon. Nahiya din kasi ako mag-vlog sa public. Madala. Makapag-vlog ako, pero pag yung parang nahiya ako na i-point-point yung camera ko. Ewan ko ba, ang tagal-tagal ko nang nagba-vlog, is mahiyain pa rin ako sa public dala-dala ng camera, kahit na maliit tong camera ko.
Okay, hintayin ko na lang si Papa Dip. Ubusin ko lang tong kape natin. And then, saksak ko pala tong diffuser. Ito yung nilagay kong essential oil. Nabili ko sa Amazon. Meron akong lavender and then eucalyptus. Nakaka-relax din kasi siya. Ayan. Saksak ko lang to and then we will go. Let's baguette. Nagdala ako ng kape. Tapos, of course, grocery shopping bag. Nandito na kami sa Costco, mga kalalas. Ngayon, si Papa, di punta daw siya ng bathroom. And then, ako naman, hintayin ko siya. Malaki pala talaga to Costco Business Center. Tingin-tingin tayo ng pwede nating mabili. Ano to? Ang alam ko, gusto ni Papa di palitan yung niya. Lab, yung upuan niya sa office. I think this one is good. Lab, look at your office chair. Look at this one. Your chair. You got it already? Look at this one, lazy boy. Yeah. I thought it's still broken. It's still broken or not really? Like the one you have no? Yeah, it hurts my legs. My Oh, legs sound okay. better now. Okay. What about this, bud? That's a big Think about it though, because then oh no, you can't open it. Oh, there you go. Wow. That's big. it's huge because then you can shop less. You can stack a lot of stuff. Pang to mga kalabs, yung pang business ba? The example, meron kayong coffee shop ganyan, tapos gumagawa kayo ng sandwich. Ito yung gagamitin. Ayan oh. Be nice too. Oh, heater. A lot of onion powder. That's a lot of onion powder. Yan itong black pepper na to, mga kalalabs. It's $69.99. 5 kilogram na siya. Oh, good. What is that one? That's the garlic. Be nice. Oh, look at your bib, oh. Pistachios. Is it pistachio? Or No, cardamom. cardamom. That's a lot of cardamom. in it. Yeah, I know, Restaurant right? quality. Yeah. I don't know. Garlic. Dito, yung black pepper. Lalaki. Wow. Ang lalaki ng mga salad dressing. O, naalala ko, nagtatrabaho ako sa coffee shop. Yan yung mga dressing na ginagamit doon sa trabaho ko dati. Akala nyo homemade, no? Pero dito pala siya, oh. Masarap to yan. Yung Greek na ito. Masarap yan. Lalaki ng mayonnaise. Pang business talaga dito, mga kalalas. Malalaki yung mga items nila dito. Malalaki din naman dun sa regular Costco, pero may mga talagang malaking size. Do you want tuna? Just grab it. You like that one? Yeah. $13. Yeah. Is that water or oil? You need to check is it water? German. German. I mean the ingredients, if it's like tuna with water or oil. Says product of Thailand. Where's the ingredients? Imported from Thailand. Wow. Oh. Oh, ingredients. Yeah. Tuna, water, salt. Okay, that's good. That's a good one. Itlog maalat to, mga kalalabs. Ang presyo niya is $7.99. Itlog maalat. Oh my god, that's so big. No, it's so big. Is that balut? Yeah, no, it's a salted egg. Wow. Tingnan nyo, mandarin na nasa lata. Ito na yung pinakamalaking freezer.
na napasok ko. Ayan, kuha ako ng milk. Hanap ako ng milk. 1%. 2% to. Wala silang 1%? Ayun. 1%. Akala ko naman, ano to, baboy. Yun pala, lamb. A whole lamb. Akala ko mga paglitsyon na tayo. Kalokan. Laki-laki. So, sobrang laki ng Costco na to. Magkakaroon tayo ng 10,000 steps. Ito lang yung pinunta namin dito. Itong ano, toilet paper. Tapos tingnan mo naman yun. Oh, ayan, nabili namin. Sabi ko toilet paper lang eh. Tsaka ano, itlog at tsaka gatas. Pero merong nabili na hindi inaasahan. Okay, I think we're done. We're done na here. Finally, tapos na tayo dito sa Costco. Oh no. And now, oh, it's open? Okay, let me check yung trunk muna. Kasi sabi niya open daw. Lakas ng ulan. I'll go to Valley Village. Para village na. Parang cancel yung ano namin, punta namin sa ano, sa Filipino Turo-Turo restaurant. Let's see kung ano mangyayari. Kasi tingnan niyo yung ulan, oh. Tingnan niyo itong mga puno, oh, mga kalalabs. Kakaloka kapag walang dahon, no. Sobrang ano, sobrang ba naman tong weather natin today. So gloomy. Akala ko uwi na kami. Tapos sabi ni Papa di, punta muna tayo saglit sa ano. Hindi ko alam kung restaurant ba o coffee shop or I bakery. told you I was bringing you to Pandora Park. Oh, and here yeah. we are in Pandora Park. Isn't it amazing? Sabi ko, anong gagawin natin sa park? Rain or shine. We are here. Eh, ano eh, umuulan. Sabi ko, pero kanina, sobrang grabe. After ng ano namin, yung sa Costco. Tapos biglang lumakas yung ulan. Nakakatakot kaya mag-drive pag ganun. Kasi parang hindi mo makita yung nasa harapan mo. Maganda din naman tong park na to, oh. May basketballan. Mayroon pwede kang mag-ano dyan, oh, tennis or something. Ay, lamig. Kanina or Kalina? Kanina. What does Kanina mean? Earlier. Kanina. Earlier ba yun? And Yeah. what does Kanina mean? Kanina nga. Or what does Kalina mean? I don't know what is Kalina. Kalina. Kanina. Look at those, ano, oh. Can you ask them to comment down below to say Look at what them. Kalina means? They're hanging out. Tama ba ako, mga kalalabs? Tama ba yung sinabi ko, yung kanina is earlier? Tama ba yun? Correct me if I'm wrong. Comment down below. Ito talaga si Papa Dave. Kanina, tinatanong ko saan kami pupunta. Kaya pala pinabanggit niya yung Halina. Halina restaurant. Filipino restaurant. Because So we ordered- You said that in your blog. Yeah, we ordered sa Kalina? sisig. And then, meron pa kami in-order na dalawa. I think bangus silog. Tapos, liempo. Okay, kain. The fish will be... Yeah, thank you so much. Ooh. Finally, they have a good Filipino restaurant, eh? Yeah. Hey. Oops. Go over a bit. That way. It's hot though. Let's try. Kain. Okay. Move your head. This is good. Nicole will gonna like that. Bahay na kami, mga kalalabs. Na-stuck kami dyan sa ano, sa daan kasi may rally. Na-stuck kami ng ano, ilang minuto ba yun? Like, 1 hour, something like that. Ay, hindi naman namin alam na meron palang rally or meron silang sigurong post pero hindi namin alam kung saan makikita yon. Ang importante, bahay na tayo. Ayan, i-haul lang natin yung napamili natin sa Costco. Bumili kami ng milk.
And then, bumili ako watermelon. Sana ano to, masarap or matamis. Parang nag-crave ako sa watermelon. Sana ano ka, parang, pakiramdam ko parang hindi yata. Kasi hindi siya season eh. Sana ano ka, red na red tapos matamis. Tabi ko dyan yan. And then, sobrang bigat nitong chickpeas na to. Bumili ako ng chickpeas na marami kasi madalas, ito yung ginagawa kong salad o kaya hamas. Bumili na lang kami kasi mas mura siya pag bibilhin mo sa Costco kaysa yung bibilin mo tagi-isa dyan sa regular grocery store. $3 yung isa. So ito, hindi ko na maalala kung magkano pero nasa less than 15 ba? Hindi ko maalala kung magkano. Basta mas makakamura tayo pag sa Costco tayo bumili. Lagay ko lang to sa ref saglit. Alam nyo ba, mga kalalabs, kung taga Vancouver kayo, at kung madaan kayo sa Vancouver, at hindi pa kayo nakakain sa Halina Restaurant, try nyo. Masarap naman siya. Okay naman yung food nila doon. Pero, I think they're trying yung parang, hindi siya yung parang authentic na Filipino food. Pero, Filipino food siya. Meron lang siyang ibang touch. Example yung nila, mga kalabs, yung hindi ko na ipakita sa inyo. Nag-order kasi kami ng 3 items. Meron kaming sisig, masarap yung sisig nila. And then, meron kaming bangus na may fried rice. And then, akala namin yung liempo, hindi kami nagbabasa no. Nag-order lang kami. Akala namin liempo na mayroong fried rice din or rice. Hindi pala, burger pala siya. Nasarapan naman si Papa Dib kasi sa kanya yun akin yung bangus. And nagustuhan din ni Papa Dib yung bangus. Sabi niya masarap yung bangus. And ako naman, okay din naman siya. Pero I think marami sa mga kababayan natin na nakapunta na doon. If ever na nanonood kayo sa vlog ko, and then nakapunta na kayo doon, let me know at the comment section kung ano yung na-order nyo doon. Kasi I think we made a mistake kung ano yung order namin. Pero, syempre, hindi mawawala ang sisig. Kasi, kada Filipino restaurant naman, is sisig lagi yung nilulook forward natin na kainin. Kayo ba, ganun ba? Kasi ako pag kumakain ako sa Filipino restaurant, kung hindi sisig, yung mga breakfast, yun yung mga gusto ko, yung bangus, ganyan. Kaya, na-enjoy ko din naman siya. Kahit na hindi kami natuloy doon sa, sa Turuturo, napunta naman kami sa bagong restaurant dito sa Vancouver na Filipino restaurant siya. So, try nyo. Ang pangalan niya is Halina Restaurant. Okay, pagpatuloy pa natin yung haul natin, bumili ako ng canned tuna. And we have itlog. Actually, marami pa kami itlog. Pero, bumili na lang din ako kasi ito yung madalas kong kinakain sa umaga. Boiled egg. Basta, mas okay sa akin na kahit mawala na ang lahat, wag lang itlog. Kasi mas mabilis at saka healthy yung itlog na kainin, 'di ba? And, chicken. Iba yung packaging nila. Iba yung setup doon sa business Costco na tawag nila. Is nakabox yung mga ganito. Wala sila sa mga ref or freezer. Nakalagay sila sa mga parang, kasi malaking freezer yun yung buong, kung ano yung need na nakalagay sa freezer, doon na lahat. So, sobrang laki niya. Ito yung ano ba to? Chicken thigh or something? Or chicken leg with thigh. Chicken leg with thigh, I think. Ayan, hindi ko alam kung ilang piraso to, pero ang dami-dami nito. Nasa $28 or $29 to lahat. Check ko lang na lang, ay, $28.45, sorry. So, i-check ko na lang kung ilang piraso yung andi dito. Mamaya. Next is, bumili ako ng granola bar. Ito siya. Kasi itong si Nicole, ewan ko ba dito sa batang to, sabi ko, sabihan mo ako kung gusto mo magbaon ng lunch para hindi ka na lang bumibili parati sa labas. Kasi, minsan, yung pera niya, inuubos niya sa isang linggo na ubos na, wala na siyang Kaya sabi ko, gawan na lang kita mga sandwich, ganyan, o kaya magdala ka ng granola bar. Ayaw niya magdala-dala ng baon. Tapos, sometimes, umuwi siya dito sa bahay para kumain ng lunch. Ang layo ng school niya. Sabi ko, magdala ka na lang ng sandwich kung gusto mo. Gawan kita, sabi ko. Let's see kung ano mangyayari. Anyway, ito pa yung nabili ko, yung marinated anchovy fillet. Pwede mo tong ilagay sa baguette. Yung ganyan siya, Kita niyan sa picture.
Tapos, lagyan mo lang siya ng lemon. O kaya cheese or something like that. Ito, iba to dun sa nilalagay sa yung pag magpapasta ka. Yung anchovy pasta. Hindi ko pa to na-try. First time ko ma-try. Kung pwede siya sa mga baguette or sandwich, baka siya, hindi siya ganun kaalat. Try natin yan. And doon sa Halina Restaurant, meron silang, doon, malapit na grocery store. Bumili ako ng pomelo at saka kamatis. And onions, kasi naubusan ako ng onions. Ano pa ba yung nabili natin? Wala na yata, okay na. Okay na. And then, of course, yung toilet paper na sadya namin sa Costco. Nabili namin. Nakailang piraso kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na 10 na item sa Costco. And lahat ng to nasa worth 140 Canadian dollars. Yun yung binayaran natin. At matagal nyo na tong stock. Matagal ko ng stock. Kaya worth it din. Okay, open nga natin to. Okay. Ganito pala yung style nito. Ganyan siya, oh. So, expiration niya is March 2. Ito itsura niya. Na-try niyo na ba to, mga kalalabs? So, nakaano siya, marinated anchovy fillet, extra virgin olive oil. That's good. Garlic, parsley. And then, 15 grams, 3 to 4, 15 grams is, okay naman siya. Okay yung ingredients niya. Perfect. Masarap to pag lang, yung parang lagyan mo siya ng lemon. Lemon sis, yung balat ng lemon. Tapos, basta i-anhan mo na lang siya. Kaso nga lang, wala akong baguette. Pwede akong gumawa ng tinapay. Depende kung gusto ni Papa Dim. But, ayan yung itsura niya. Meron tayong 5 piraso, 2 for 6, 6 na ganyan. Matagal na ito nakakainin. March 2 yung expiration date niya. And, sodium niya. Hindi naman siya ganun kaalat. White garlic and parsley. Yun yung flavor niya. Tatanggalin ko ba siya sa box or iwan na lang siya ng ganyan? Ganyan ko na lang siya. Hindi, lagay ko sa ref. Okay. Perfect. Ngayon, put away ko lang itong mga napamili namin. Okay. Tignan ko nga itong itong chicken kung, ay, ang dami. Ang dami. Love, this chicken is like, ang dami. It's so much. Ay, gagawa ko ng chicken inasal. Ayan. Fried chicken. Ayan, ang dami-dami, oh. Na to? Tutubuan na tayo ng pakpak nito or yung hita ng manok. Parang nasa 20 pieces yata siya. 15 or 20 pieces. Hala, ang dami. Ang dami nating chicken. Tapos itlog pa. Mukha na tayong manok. Alam nyo ba lately, mga kalalabs, hindi ako masyado nag-i-stock ng grocery. Kasi as what I said before, kailangan maingat tayo sa mga binibili natin. Huwag tayong masyadong stock ng stock, especially gulay, ganyan. Kasi nasisira siya, sayang ang pera, 'di ba? Kailangan talaga mag-ingat tayo sa mga ganyan. Ayan nga, ito, open natin 'tong granola. Ito yung itsura niya. So, isang niya, titignan nga natin yung calories. So, 40 grams ito is mababa lang naman yung calories niya, 200 calories. Meron siyang mga nuts Mga nuts. Masarap to. Okay din siya. Almond and cashew nuts.
Hindi ko alam kung sino ang mahilig sa inyo sa mga ganito. Ako madalang. Pag gusto ko lang ng matamis, pwede. Okay na yan kasi may mga nuts naman siya. Sakto. Lagay ko dito sa may drawer para makita ni Nicole. Okay. Bago ko pala ito i-put away, meron ko i-share sa inyo. Kasi, nung mga araw, ilang weeks din kasi akong hindi nag-vlog, diba mga kalalabs. And then, yung mga time na yan is meron talaga akong, nasabi ko naman sa inyo sa vlog, na i-stop lang ako mag-vlog pag meron akong mga pinagdadaanan ganyan or kaganapan ganyan. So, yun nga, grabe, nagkasakit-sakit ako. Meron akong mga nararamdaman sa katawan, napa-urgent, napa-urgent clinic tayo, ganyan. Pero okay naman na ako, nagtitik ako ng gamot. Ayan, meron pa akong 3 capsule dyan. Pero okay naman na ako. So, yun yung nangyari, kaya hindi ako masyadong nakapag-vlog. And then, second is, advice no mga kalalabs, hindi ko alam kung meron kayong mga pautang dyan na hindi na siya, parang hindi na siya mabayaran or hindi na siya nababayaran. Yung kapatid ko kasi at saka yung pinsan ko, meron silang pinautang. And hindi ito no, mga kalalabs, hindi ito 20,000, hindi ito 30,000, ganyan. Like, siya, almost 1M. Yung pinsan ko is 700K yata. Tapos yung sa kapatid ko, 200, something like that. Ngayon, akala nila, yung makakasingil pa sila sa kanya. Ngayon, pinabarangay. And then, nalaman-laman, yung sa barangay, malapit na kamag-anak nung umutang sa kanila. So, until now, wala pang nagagawa yung barangay. Ano ba dapat gawin, no, mga kalalabs? Kasi meron naman daw siyang pinirmahan na kontrata doon sa mga inutang niya, sa pinsan ko at sa kapatid ko. Ano ba yung next move? Kasi meron silang first hearing and then second hearing. And then yung third, hindi ko alam kung kailan, pero wala pa daw nagagawang kasulatan. Ngayon, lagi na lang sinasabi nung umutang sa kanila is, gumagawa ng paraan, ganyan, maghahanap ako ng trabaho para mabayaran, ganyan. So, sabi daw ng barangay, hindi daw magawa ng kasulatan na kung kailan niya maibabalik yung pera or kailan siya mag-start magbayad. Kung walang trabaho yung umutang sa kapatid ko at sa pinsan ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. Sabi ko na lang sa kapatid ko, sa pinsan ko, ipagdasal nyo na lang na mabayaran pa. Kasi sobrang laking problema yung binigay niya. And then actually, ako talaga yung sumalo. Ako yung talagang ay nako, kaloka. Sabi ko naman sa kapatid ko, wag na kayong susuong sa ganyang mahirap magtiwala sa mga tao ngayon na sa umpisa magbabayad sila, pero papatikimin lang kayo niyan. Tapos ngayon na kayo naman, ang na-stress tuloy yung naniningil, hindi yung yung parang easy lang doon sa yung babae sa utang niya. Sabi ko sa kapatid ko, ay, nako, dapat kahit papano magbigay-bigay siya, hindi yung gagawa na lang ng gagawa ng paraan. 'Di ba? Alam mo, kahit pa sabihin natin na, sige, maniningil tayo sa tamang paraan or magiging mabuti pa rin tayo sa paniningil. Pero hindi no? Like, yung stress na binigay nung tao na yon sa kapatid ko, sa pinsan ko, ay sobrang malala. Hindi siya okay, hindi nakakatuwa. Kaya, ayun, ano bang dapat gawin? Comment down below mga kalalabs. Ano ba yung ginawa nyo nung may mga pautang kayo tapos hindi na mabayaran? Nasigil nyo pa ba siya? Kasi grabe. Kaya medyo din talaga ako, parang ako yung affected din. Kaya syempre iniisip ko yung ano bang nangyari to? Yung January ko talaga, yung bungad talaga is hindi talaga ganun kaganda. But then, nagpapasalamat pa rin ako kasi kinaya. Alam niyo yun? Yung parang kinakaya namin hanggat maaari is kung may maitutulong ako sa kapatid ko, yun na yung ginawa natin. Yeah. So, the good thing is, we fixed it. We, naman siya, nasolusyonan. Kasi yung kapatid ko, yung pinautang niya, utang din. O, diba? Yung
nagpautang ka pero inutang mo yung pinautang mo, tapos yung inutangan mo, nagagalit sa'yo, ngayon kailangan mo ngayong singilin yung pinautang yung umutang sa'yo, hindi na makabayad. Kaya ang nangyari is yung sister ko, ang sabi niya, "Tipi, kailangan ko mabayaran 'to kasi ganito, ganyan, ganyan." O di, siyempre to the rescue. Sabi ko, "O sige, ganyan, ibalik niyo na lang sa akin yung itong pera na 'to." Eh, hindi naman siya gano'n kaliit, malaki siya. So, yun yung parang ni-rescue ko muna na, "Sige, ako na muna magbayad doon sa inutangan mo na pinautang." Ano ba, sabi ko nga, pag-uutang kayo, magpapautang kayo, sariling pera niyo, dadamay pa kayo ng iba, yan tuloy. 'Di ba? Lesson learned. Like kung wala kang pambayad, huwag kang umutang. At huwag kang madami ng tao para lang masabing kikita ka nga doon, pero hindi mo naman 100% sure na yung tao na pinautang mo magbabayad talaga sa'yo. 'Di ba? So yung yung stress level ko talagang hindi kinaya ng power. But as what I said, ano naman siya, naayos naman, okay naman for now, and hoping na makasigil pa tayo. 'Di ba? Kasi hindi naman biro-biro yung pera na nilabas o yung binigay. Sana makasingil at bumalik yung pera na yun. And sana yung umutang naman na yan is maisip-isip niya na rin na nagamit niya yung pera. Nag-business siya, inutang niya yung pera na yun para mag-business siya. Wala na nga siyang kinita, hindi pa siya nakabayad sa utang niya. Bakit ganun? Kaloka. Nag-business ng pinukpok niya sa ulo niya ba? Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, pwede ba? Sabi ko ganun. Like, grabe. Mahirap nang magpa-utang ngayon dahil ang maniningil yung mai-stress siya, yung mawawalan ng energy. Di ba mga kalalabs? So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo yan. And then, let me know at sa comment section mga kalalabs. So, yun na po yung vlog natin, no? Salamat po sa pagsama sa amin papadip sa pag-grocery. Sana na-enjoy nyo, and I'll be vlogging sa susunod na mga araw, and hoping na this vlog mai-upload ko siya today. So again, today is February 1. So it's already almost 4 p.m. and yun na lang din naman yung ganap ko. Ipuput-away ko lang din naman yung grocery ko. So I'll see you all on our